madami po tayong aabangan at madaming dapat gawin ang ating ombudsman under Boyeng Remulla sa panahong ito. Tungkol po dito sa laban sa graft in corruption ng ating administrasyon na nasasangkot ang maraming politiko at kontraktor at mga taga-DPWH. Alam niyo kung bakit? Kasi ang pinag-uusapan dito, hindi lang ho basta korupsyon. Yung anti-corruption campaign ay napakatindi. Ang isa po sa mga alam ko na pinagtutuunan ng pansin ng ombudsman ngayon ay hindi lang yung plunder law ang ipapairal. Mangyari po kasi sa plunder o pandarambong sa pera ng bayan, 50 million ang limit. Pag walang 50 million ang ninakaw o involved na pera, hindi pwedeng plunder ang kaso. Pero ito pong malversation of public fund, okay? Pamemeke ng dokumento, ito ang swak na swak sila. Kasi kung di po ako nagkakamali, sa malversation ng public fund at pamemeke ng dokumento, 8 to 10 million lang ang involved na pera. Non-bailable offense na. Walang pansamantalang paglaya. Ganun pong katindi. So, kaya marami tayong aasahan at marami dapat gawin kasi ito pong isinasangkot ng mga incumbent senador, dating senador, congressman at iba pa ay pasok na pasok sa malversation ng public fund. Iba pa yung plunder law o pandarambong sa bayan na isa ring non-bailable offense. Pasok din po dyan ang mga district engineer, dating public works secretary. Lahat po na under investigation. Pag nakarating sa ombudsman, yan po yung mga kanilang pinaghahandaan. Kasi madali lang po yung recommendation ng ICI at saka Department of Justice na mga kaso sa ombudsman. Pero yung pagpapatibay kung ano yung mga specific na kaso at batas ang nilabag, yun po yung ini-evaluate. At sa ngayon po ay alam yan ng ombudsman dahil kahit kakonti ang abogado nila, marami silang tao. Yan po yun. Malversation of public fund, pagpalsify ng mga dokumento, yan po ay non-bailable offense. Swak na swak sila dyan. Lahat, maniwala kayo. Kaya talagang maraming ipakukulong at dapat makulong. Huwag na tayong maniwala sa kanilang mga paghuhugas kamay, denial at kung ano-ano. Swak na swak sila. Dahil sila ay mga government official. Yung iba, elected pa, inihalal, binudol ang taong bayan. Akala natin matitino sila. Akala natin karapat-dapat sa posisyon, congressman, party list, district congressman at senador ng republika. Yung pala ang gagawin, malversation of public fund. Kaya dapat talagang makulong. Inuulit ko sa akin pong pagkakaalam, 8 to 10 million ang involved na pera, pasok yung kasong yan. Kaya naman pala ganun katindi ang sinasabi ng ating Pangulo. Na talagang maraming makukulong at talagang hindi sila titigil, ipakukulong lahat. Kasi pasok nga dyan sa napakabigat na kaso. So, Ombudsman, pakibilis-bilis lang po. Although alam namin gusto mo talaga ay swak na swak. Pagdating ng Sandigan Bayan, sa loob ng 2-3 araw ay makumbinsin nyo ang Sandigan Bayan, first, second at anuman division dyan na mag-issue ng warrant of arrest. Kasi nga po, malversation, anti-graft, at saka po plunder law, ipapairal, walang kaiwas-iwas yan. Talagang kulong sila. Dapat palakasin na ng ating Bureau of Immigration at Department of Justice ang pag-monitor at pagpigil sa mga nagkukunwaring magbabakasyon. Pero tatakas na. Bantayan ang lahat ng mga pier, Luzon, Visayas, Mindanao. Bantayan ang lahat ng airport. Baka gumamit ng mga private jet kasi yung ibang mga sangkot dito may mga private jet. Hindi lang naman po si Saldico ang may chopper at aeroplano. Marami pang sangkot dyan na may mga private jet.
At sa dami ng kailang pera, pwede silang mag-arkila ng mga private na mga aeroplano para sila dalhin kung saang bansa para magtago. Gumastos lang sila ng milyon, mura lang yan. 5 million pesos, ililipad na yan. 5 million pesos, ililipad na kayo ng mga aeroplanong yan. Kung saan nyo gusto. Ganun lang po yun. Eh, daan-daang milyon, bilyon ang kinita nila. Kaya barya lang yung pag-arkila ng chopper o ng aeroplano para sila itakas. Kaya po, yan po yung justification kung bakit sinasabi kong maging alerto ang Department of Transportation, Philippine Port Authority, Philippine Coast Guard, okay? At lahat ng mga local executive na mayroong jurisdiction sa mga pantalan at mga airport para hindi tayo matakasan dito ho sa mga gumawa ng malversation of public document, public fund, pag-falsifying, pamimeke ng mga dokumento. Kasi yun yung ginawa nila eh. Pineke ang karamihan, pinalabas, tapos na yung project, kaya dapat nang bayaran, hindi naman pala na simulan. Ghost project pala. Diba? Ganun po yan. So, kahit na magpapasko, maraming dapat gawin ang ating pong mga kinaukulan sa pamahalaan. Sa totoo lang po. Okay? Ganon ang sitwasyon. Di tayo nagmamagaling. Atin lang pong idinidiin yung mga pwedeng mangyari at dapat mangyari. Dahil nakatutok ang mamamayan sa isong ito. So, araw-araw ay may development. Hindi pwedeng wala. Kahit ng weekend. Kasi kapag may mga warrant of arrest na kahit anong oras pwedeng gamitin yan. Kahit weekend pwedeng mahuli. Okay? Kaya sana po ay hindi tayo matakasan. At kung matakasan man, bilis-bilisan ang ugnayan sa Interpol, International Police Organization, at saka po yung pagkasila ng pasaporte. Kayo mga taga-DFA, sobrang bagal nyo. Bilis-bilisan din ninyo. Pinagtatawanan na tayo. Tinatakasan na kayo. Tinatakasan na tayo. Tapos pag tumakas sila kung ano mga sinasabi pag nasa abroad na. Pero hindi naman ho agad-agad nyo mahuli. Mayroon na mga wanted. May mga pugante na sa iba-ibang kaso sa Pilipinas. Nasa abroad pero hindi makauwi. Kansilado na yung passport. Hindi pa rin mapauwi. So, dapat pagka ganitong kaso ng korupsyon, dapat dito madiin, mabilis ang galaw ng lahat ng ahensya ng gobyerno. Huwag na nating isipin pa yung mga pagsunod sa mga regulasyon. Ang complainant mamamayang Pilipino, taong bayan ng pinagnakawan, taong bayan ng nawalan, buhay at ari-arian ng taong bayan ang nadisgrasya dahil sa korupsyon. Kaya dapat to hindi na puro batas ang pinapairal. Kailangan tao-tao. Hulihin, kansilahin kaagad. Kasi itong DFA hindi makagalaw eh. Pag wala hong order ang korte na cancellation ng passport, hindi nila magalaw. Dapat automatic. Pag tumakas, pugante, cancellation na kaagad. Kahit walang court order, meron namang karapatan at kapangyarihan ang DFA dahil sila ho yung eksklusibong nag-i-issue ng passport na lahat naman yan ay pribilehyo. Pribilehyo po ang kayo'y pagkalooban ng passport. Kaya may karapatang bawiin yan anytime. Ano bang hinihintay nyo? DFA. Bilis-bilisan nga ninyo ang trabaho nyo. Please like and share ang ating mga pinag-uusapan dito.